Pero may nag-say na Mr. Sel, may nag-offer sa inyo pumasok sa politics. I don't think so. May offer ba sa'yo ever? Wala. Kahit man lang, congresswoman, mga ganun. Ano po opinion niyo sa mga celebrities na pumapasok sa wala naman ako. I'm not prejudiced about them. I cannot judge them. Kasi nakikita naman sana natin sa mga celebrities na pumapasok sa politika. Tayo ay nandyan para magserbisyo. Hindi na tayo celebrity. Tayo ay alipin na ng mga bayan, ng mamamayan. Kasi kailangan talaga mag-progress. Kasi naranasan mo, maraming umaalis. Bakit sila umaalis? Ang gagaling nila, ang tatalino ng mga umaalis. Dahil bakit? Dahil gusto nila maunlad ang buhay nila sa ibang bansa. Kaya naman natin yan dito eh. Ang masasayang natin resources, pati yung mga matatalino umaalis. Diba? Naniniwala ka na doon sa sinasabi nila na yung mga artistang tumatakbo, kumbaga yun na yung fallback nila later on. Pag nawawala na sila naniniwala doon. Ang ganda nga nun eh, na dahil sa, for them being popular, they're already given that gift. Diba? Na kaya ko na rin, with my charm and all, I can serve the country. I can serve the country. In a way, talaga, natutulungan ko sila talaga pag our country really need people who really serve the people. Rosel, very powerful yung video ni Vice Ganda kay Ben Ramos na kesa naman mga walang kwenta ang pumasok sa top 12. Anong message mo sa mga walang kwenta? Hindi ko na alam kung sino sila. Pero alam natin yun, ha? Siguro sila alam nila kung sino sila. Bigay mo na yung pangalan. Diba dapat alam na nila kung sino sila. So sana magbago. Magbago sila. Kung nandun sila, talagang mananalo sila, gawin nila yung dapat nilang gawin. Over the years, sila alam na wala sa kwento. Baka hindi nila alam eh. Over the years ba, sa dami na ng tumakbo sa politika na artista, kayo active kayo nila mother before sa sila man issue. May mga na-frustrate, no? May times na ba na-frustrate kayo kasi parang yung mga inasahan ng industriya na nakaupo, tutulong. Hindi ginawa yun. Walang nangyari. Hindi na met expectations. Alam mo, iyan. Hindi lang naman industriya ang napufrustrate ako. Napufrustrate ako para sa bansa. Diba? Kasi kung maunlad naman yung bansa, lahat naman negosyo maging okay. It's really the economy talaga. Someone has to really know how to really run a country. Hindi lang sa okay, magbigay ka ng ayuda, okay, pero may limitasyon yun eh. Dapat talaga ingrown sa tao na marunong din na magbigay sa bansa na, alam mo, education. You really need it. Diba? And, you know, if the government can really govern well as far as giving subsidy katulad nga sa mga kuryente natin, mga mahal na mga tubig, enough water, infrastructure natin sa broadband internet na napakamahal din, di ba? One of the highly ang taas ang fees natin for all those services, di ba? Kung maibigay naman nila yan, masubsidize nila yung din bansa sa mga basic needs na yun. Mahabang matatakbo yan, even sa negosyo, even sa maraming paraan. Mr. Rosel, baka kasi... Hindi ako politic, hindi ako tatakbo. Hello. Pero iba kasi ibang celebrities at the same time like nasa showbiz, very hesitant sila na mag-endorse. Baka it might be taken against them and later on. Well, I cannot speak for them. Pero baka, kasi I think some networks had policies, you know? May mga bawal. Sir, naisip mo minsan na bumalik mo lang sa Amerika? Sa nangyayari? Hindi na ako babalik sa Amerika. Kasi magulo na rin doon, di ba? Pero yung give up sa yung pag-produce, wala ka. Wala akong iniisip na gano'n. Kasi, katulad niyan, kung may problema, gawa ng paraan. Kahit naman nung pandemic, nagpuproduce din kami. Kahit may mga limitation, pero gagawan mo ng paraan. Sumunod ka sa patakaran, gawan mo ng paraan. Yun lang naman eh. You cannot just stop doing things just because may obstacle. There's always be challenges. More than the industry, ang talagang may kailangan talaga ng tulong is really ang buong bansa. So yun ang muna unahin natin. At ako naniniwala ako kasi si Senator Ben Ramos ay subok na yan sa servisyo. Subok na yan sa maraming
niyang natulungan at nagawa nung siya pa ay mayor, chairman ng MMDA, at saka DILG. So, naniniwala ako sa kanyang kakayahan na siya ang kailangan natin sa Senado at siya ang talaga ang bubutohin natin, bubutohin ko talaga sa Lunes. Kaya sana makisip naman tayo mga mamamayan kasi talagang kailangan na natin ng progreso na pag-iiwanan na tayo ng maraming bansa dito sa Asia. So talaga kailangan natin ng isang taong marunong tumupad at marunong sumalbisyo sa ating bansa. In fairness to you, Ms. Rosel. Taas! Tuwing tinitingnan ko. Parang gusto nang matulog ka lang sa labas. Diba? Parang ano na. Eh yan talaga. Kaya nagtataasan tayo rin ng mga bilihin dahil din dyan. So, hindi O, ba't naman... lalayo ka pa eh? Bollard nga eh. Oh, yun pa. Oh. Sana talagang butuhin natin yung marunong paano masolve ang mga problema. Kasi nangyayari ngayon kasi nakikita ko sa Senado parang siyang palabas. Away ng away. Walang pagkakaisa. Diba? Yun lang, parang tirahan lang ng tirahan sila. Tama ba yun para imungan ng bansa? Diba nasasayang ang oras para sa talagang kailangan ng bansa? Natatalo na tayo ng Asia. Nalaman ko na isang kaibigan ko galing Jakarta. 150 kilometers nakuha niya in 30 minutes dahil may bullet train na dun. Kasi ito walang video. Okay, wala. NAF. Kailangan lang po lumabas siya sa una. Senator Brenner. Kasi nung nakausap namin ng mga cinema operators, ang unang-unang nirereklamo talaga yung taas ng kuryente. Tayo talaga, totoo ang sinasabi ni Senator Abalos, ang kuryente natin pangalawa tayo sa pinakamataas. Totoo po yun. Nag-all-time high ako this month. Nag-all-time high ang Meralco bill ko this month. Alright.